Puno ng buhay ang Balikasag. Mukhang may katotohanan nga yung nabanggit sa atin na tip na maganda nga dito sa Balikasag. Yung dive site na pinuntahan namin, pagkababa pa lang namin ang bumati na sa amin pagkarami-raming isda. Tapos ang isa sa kagandahan dito sa binabaan namin, may parang seaweed garden. Tapos may mga parang pulo-pulo na mga coral sa paligid. So napakaganda lang tingnan. Si Lolo Fructuso, dating kapitan, kasama sa mga unang nagprotekta rito. Mula 1986 pa, 3 hektarya na ang nakalaan dito bilang marine sanctuary. Sanctuary is a breeding place of the fish of sanctuary. Doon mangitlog ang isda. Dayon, pagka malaki na, pumunta na doon sa labas, na mahuli na sa mga isda. Wala sanctuary. Mayroong dynamite, mayroong compressor, conservar ang mga illegal fishing because of the sanctuary. At ang kanilang pagprotekta sa lugar na mahabang panahon, ibinabalik ng kalikasan. Dahil ang mga residente hindi na kailangan lumayo pa para punan ang kanilang pangangailangan. Nadatnan namin ang mga mangingisdang ito. Inilalatag ang lambat. Ngunit kung minsan, di maiwasang mapulupot ang lambat sa mga korales. Kapag hinila na ito ng mga mangisda sa ibabaw, maaaring masira ang bahura. Ngunit meron daw nagbabadyang sumira sa kagandahan ito. 2 kumpanya nagbabalak magtayo ng artipisyal o man-made na mga isla sa Panglao Bay, malapit sa Balikasag. Pinuntahan namin ang isa sa mga bahaging maapektuhan. Dito, nakita namin ang malaking bahagi ng seagrass na maaaring tabunan. Yung project site na pinapropose where the reclamation is, ito yung pinakamalaking seagrass sa buong isla ng Panglao. Yung seagrass, tumutulong siya pagsala ng dumi mula sa lupa. Pagkatapos ng seagrass, pupunta siya sa reef, coral reef. Yung mga corals are very sensitive animals. Pag marumi yung dagat, mamamatay siya. Malapit sa project site, isang mangrove forest ang matatagpuan. May malaking bahagi ng coastal areas dito sa Panglao na covered ng mangroves. Ngayon, itong mga mangroves na to napaka-importante dahil ito ang nagiging proteksyon kapag mapasok na yung mga alon. Ito yung nag-hold ng buhangin ng soil dito sa dagat. At ngayon, isa rin to sa mga posible maapektuhan ng mga long-term effects kung sakali matuloy yung construction. Ang mga korales, bakawan at dalampasigang kasi na pinoprotektahan ng mga seagrass kasamang masisira kalaunan. Ayon sa marine biologist, ang pagtatayo ng mga isla babaguhin rin ang natural na daloy ng karagatan sa lugar. Malaking pagbabago ito sa natural na distribusyon ng mga punla ng mga isda sa dagat. Ngunit ayon sa isa sa mga kumpanya magtatayo ng artificial island sa lugar, maliit na bahagi lamang daw ang matatamaan ng proyekto. Bali yung
lugar na naisipan namin, pinatingin na rin namin preliminary, ocular and visual inspection ng mga may alam sa ecology. At ang pasiunang impresyon nila, hindi naman ho ganun ka lawak o karami ang biodiversity ng specific na lugar na yan. So kung mayroon man, lalabas yan sa environmental study na gagawin namin. Assuming na mayroon talaga, maaari naman nating i-modify yung plano. Ang saganang yaman ng Balikasag, di lamang nagiging bahagi ng buhay ng sino mang bumibisita, kundi pinagkukunan ng buhay ng mga taga rito. Hahayaan na lang ba natin itong maglaho? Ako si Kiko Ruscha, born to be wild. Dito sa crack na ito, meron ako nakitang dalawa, maybe 3 eggs inside. So yung iba doon parang napisa na.